Magandang araw! Ako si Glenda E. Santiago, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Makatubong. Narito ako upang kayo ay gabayan sa ating aralin sa asignaturang Mathematics sa ikalawang baitang. Pagkatapos ng ating aralin ay inyong matututunan ang ating layunin na nakalulutas ng multi-step routine at non-routine problems gamit ang pagdaragdag at pagbabawas ng 2 hanggang 3 digit numbers na may kaugnayan sa pera at gamit ang mga angkop na estratehiya. Bilang paghahanda sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Tingnan natin ang inyong kakayahan sa paglutas ng suliranin. Unang suliranin, si Regine ay nagbenta ng face mask. Sa umaga, siya ay kumita ng 210 piso at sa hapon ay 420 piso. Magkano ang kinita ni Regine sa buong maghapon? Tama! 630 piso. Pangalawang suliranin, si Ginoong Joel ay bumili ng 570 hygiene kit para sa kanyang mga kabarangay. May 484 na pamilya ang nakatanggap ng hygiene kit. Ilang hygiene kit ang natira? Tama! 86 na hygiene kit ang natira. Magaling mga bata! Mukhang handang-handa na kayo sa paglutas ng suliranin gamit ang inyong kaalaman sa pagdaragdag at pagbabawas. Halina at simulan natin ang ating bagong aralin sa isang maikling kwento. Familiar ba kayo sa online selling? Ito ay paraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto gamit ang cellphone o laptop. At syempre, dapat may internet connection o load. Dahil sa online selling, maaari ka nang makapamili ng mga produktong gusto mong bilhin at ito ay ihahatid na sa inyong bahay. Ganun na kadali ang bumili ngayon ng mga produktong gusto natin. Ganito ang hanap buhay ng pamilya Santos. Maagang gumigising si Aling Rosa upang gumawa ng iba't ibang klaseng puto. Pagkatapos ni Aling Rosa magluto, iaayos naman ng magkapatid na Jeanette at Jep ang mga ito sa mesa at kukuhanan ng larawan upang i-post o ipakita ang mga tindang puto sa kanilang mga suki gamit ang Facebook. Maaga din gumagayak si Mang Wilberto upang dalhin naman sa bahay ng mga suki ang kanilang biniling puto. Dahil masasarap ang tinda nilang puto, marami silang naging suki. Kaya naman, kinailangan ni Mang Wilberto na bumili pa ng mga bilaong lalagyan ng mga puto. Samahan niyo akong basahin ang sitwasyong ito. Bumili si Mang Wilberto ng 50 bilaon na lalagyan ng puto. Sa unang linggo ng kanilang online selling, 22 bilao ang ginamit para sa bibingkang kanin at 25 bilao naman para sa putong puti. Ilang bilao ang natira? Sa paglutas ng ganitong suliranin, mahalagang maunawaan itong mabuti. Una, ano ang tinitinda ng pamilya Santos? Tama! Puto! Pangalawang tanong, paano nilang tinitinda ang kanilang produkto? Magaling! Kinukuhanan ng larawan at pinapakita ito sa kanilang mga mamimili gamit ang Facebook. At panghuli, ano ang magandang katangian ng kanilang pamilya? Mahusay! Ang kanilang pamilya ay mapamaraan o sa ibang salita, madiskarte. Sa panahon ngayon, dapat maging mapamaraan tayo upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya at upang may maipon at mapagkunan sa panahon na kailangan natin ng pera. Balikan nga natin ang sitwasyon. Bumili si Mang Wilberto ng 50 bilao ng lalagyan ng puto. Sa unang linggo ng kanilang online selling, 22 bilao ang ginamit para sa bibingkang kanin at 25 bilao naman para sa putong puti. Ilang bilao ang natira? Kaya mo ba itong lutasin? Siyempre, kayang-kaya! Sundan lang ang mga ituturo kong hakbang sa paglutas ng ganitong suliranin o routine problem. Una, unawain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito. Ano ang tinatanong sa suliranin?
Tama, bilang ng natirang bilao. Ano ang mga datos sa suliranin? Mahusay, 50 bilao na binili ni Mang Jerry, 22 bilao na ginamit para sa bibingkang kanin, at 25 bilao para sa putong puti. Pangalawa, magplano kung paano ito lulutasin. Isiping mabuti ang sagot sa mga tanong na ito. Anong operation ang dapat gamitin? Mahusay, addition at subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? Magaling! 50 minus 22 plus 25 equals N. Ito ang ating pamilang na pangungusap. Pinangkat natin ang 22 at 25 gamit ang parentheses dahil kailangan alamin muna ang kabuuang bilang ng ginamit na bilao sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagkatapos ay ibabawas ito sa 50. At panghuli, lutasin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga operations na nilahad sa plano. Ano ang tamang sagot? Pagsamahin muna ang 22 at 25 sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagkatapos ay ibawas ito sa 50. Gawin natin. 50 minus 47 equals 3. 3 bilao ang natira. Hindi ba madali lang nating nilutas ang suliranin? Dahil sinunod natin ang mga hakbang sa paglutas nito. Kanina ay tinalakay natin ang paglutas ng routine problem sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang. Ngayon naman ay talakayin natin ang paglutas ng non-routine problem o di pangkaraniwang sitwasyon. Narito ang presyo ng mga puto na tinitinda ng Pamilya Santos. Isang bilao ng biko, 400 pesos. Isang bilao ng putong puti, 300 pesos. At isang bilao ng bibingkang kanin, 450 pesos. May 800 pesos si Aling Cora. Bumili siya ng 2 uri ng puto at sinuklian siya ng 50 pesos. Ano kaya ang mga puto na binili ni Aling Cora? Ito ay non-routine problem. Sa una, parang mahirap lutasin, pero kayang-kaya mo yan. Sa ganitong uri ng suliranin, maaari tayong gumamit ng trial and error. Tama, trial and error. Subukan natin. Kung bumili siya ng isang bilao ng biko sa halagang 400 pesos at isang bilao ng putong puti sa halagang 300 pesos, ang kabuuang halaga ng kanyang binili ay 700 pesos. Dahil 800 pesos ang pera ni Aling Cora, ibawas natin ang 700 pesos. Ang sukli ay 100 pesos. Tama ba ang hula natin? Naku, hindi! Dahil 50 pesos ang sukli niya sa nilahad na suliranin. Umisip pa tayo ng ibang combination. Kung isang bilao ng putong puti kaya sa halagang 300 pesos at isang bilao naman ng bibingkang kanin sa halagang 450 pesos, ang kabuoang halaga ng mga ito ay 750 pesos. Kung 800 pesos ang pera ni Aling Cora, ibawas natin ang 750 pesos. Ang sukli niya ay 50 pesos. Tumugma ba ang ating sagot sa nilahad na sukli sa suliranin? Opo, kaya ang sagot ay isang bilao ng putong puti at isang bilao ng bibingkang kanin ang binili ni Aling Cora. Subukin natin ang inyong kakayahan. Sagutin ang sitwasyong aking ipapakita. Humanda na! Gamit ang mga hakbang sa paglutas, sagutin ang mga tanong sa ibaba ng suliraning ito. Ang binabasang aklat ni Ethan ay may 120 pahina. Kailangan niya itong matapos sa loob ng 1 linggo. Nabasa na niya noong Lunes ang 24 na pahina at 29 na pahina naman noong Martes. Ilang pahina ang hindi pa niya nababasa? Ano ang tinatanong sa suliranin? Tama! Bilang ng pahina na hindi pa niya nababasa. Ano ang mga datos sa suliranin? Mahusay! 120 na kabuuang bilang ng pahina ng aklat.
24 na pahina ang binasa noong Lunes at 29 na pahina naman noong Martes. Anong operation ang dapat gamitin? Magaling! Addition at subtraction. Ano ang mathematical sentence o pamilang na pangungusap? Tama! 120 minus 24 plus 29 equals n. Dahil kailangan muna nating alamin kung ilan na lahat ang nabasa niya noong Lunes at Martes. Kaya pagsamahin ang 24 at 29. Ano ang sagot? Tingnan natin. 120 minus 24 plus 29. Pagsamahin muna natin ang 24 at 29 sa pamamagitan ng pagdaragdag o addition. At pagkatapos ay ibawas ito sa 120. Gawin natin. 120 minus 53 equals, paano isasagawa ang pagbabawas? Alamin natin ang sagot sa pamamagitan ng pagpapangkat. Simulan natin sa kanan o sa isahan. Dahil mas mababa ang 0 kaysa sa 3, kailangan nating humiram ng 10 sa katabi nitong bilang sa kaliwa o sa sampuan. Ito ay magiging 10. Maaari na tayong magbawas. 10 minus 3 equals 7. Isunod natin ang bilang na nasa sampuan. Dahil mas mababa ito kaysa sa 5, kailangang humiram sa bilang na nasa daanan o hundreds. Ngayon, maaari na natin gawin ang pagbabawas. Kaya ang sagot ay 6. Ang sagot sa suliranin ay 67 o 67 pahina pa ang kailangang basahin ni Ethan. Laging tandaan, sa paglutas ng suliranin, basahin itong mabuti at alamin kung ano ang tinatanong sa suliranin, ano-ano ang mga datos sa suliranin, anong operation ang dapat gamitin, ano ang mathematical sentence o pamilang na pangungusap, at ano ang sagot. At kung ang suliranin ay non-routine o hindi pangkaraniwan, maaaring gumamit ng trial and error. Ilustrasyon gaya ng mga larawan, pwede rin, o pagguhit, at iba pang paraan upang malutas ito. At sa pagtatapos ng ating aralin, ilabas ang inyong lapis at papel at lutasin ang suliraning ito. Si Novi ay may 50 pesos na pambili ng mga materyales para sa kanyang proyekto na Big Book sa asignaturang English. Bumili siya ng 2 kartulina sa halagang 24 pesos at isang glue sa halagang 15 pesos. Magkano ang natira sa kanyang pera? Humanda na sa pagwawasto ng inyong mga sagot. Narito ang mga sagot sa suliraning. Tama ba ang inyong mga sagot? Binabati ko ang bawat isa dahil sa natapos nating aralin ngayon. Nawa ay nasiyahan kayo at natuto sa oras na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na edisyon ng DepEd Teleturuan. Muli, ako si Teacher Glenda E. Santiago ng Paaralang Elementarya ng Makatbong. Mag-aral ng mabuti upang kaalaman ay mapagyaman. God bless you!